Tunay na pagkatao ni Joaquin Arce at magandang relasyon niya sa stepmother na si Angel Locsin. Isa sa pinalad na makapasok sa Ultimate 8 ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Season 2 ay ang baguhang artista at anak ng mga kilalang personalidad sa showbiz na si Joaquin Arce. Gumagawa ng sarili niyang pangalan si Joaquin sa entertainment industry nang hindi hinihingi ang tulong ng kanyang ama na si Neil Arce, isang film producer, at ng kanyang stepmom, ang aktres na si Angel Locsin, para mabilis na makilala sa napili niyang propesyon ngayon. Ang kanyang ina naman na si Sunshine Samson ay isang simple at ordinaryong single mom na ginawa ang lahat para mapalaki ang kanyang anak. Nagsusumikap si Joaquin ngayon na ipakilala ang sarili sa publiko, kaya naman niya naisipan na sumali at pumasok sa bahay ni Kuya. Dahil sa reality TV show na ito, marami na ang unti-unting nakakakilala at nakakaalam ng kanyang ugali at pagkatao. Iyon nga lang para sa ibang mga viewers, may ilang mga nagagawa si Joaquin na hindi naaayon sa kanilang paniniwalang dapat na ugali ng isang teenager. Ang rising dreamer ng Muntinlupa ang naging moniker ng 18-year-old na si Joaquin sa pagpasok nito sa PBB. Sinabi niya na ang pagpasok niya sa showbiz ay isang malaking katuparan sa kanyang pangarap. Noon pa man kasi ay mahilig na siya sa pag-arte at lalo siyang na-inlove dito nang magsimula siyang mag-workshop. Noong bata pa siya, mahilig din siyang manood ng mga pelikula at serye kasama ang kanyang ina. Hindi naman niya alam na sa paglipas ng maraming taon, mapapanood na siya on-screen pagkatapos niyang pumirma ng kontrata sa Star Magic noong August 2025. Agad siyang isinama sa isang acting project para sa I Want mini sports series na Tropang Goat, kung saan gumaganap siya bilang si Gino, isang varsity volleyball player ng kanyang paaralan. Hindi naman nasayang ang pinaghirapan niyang pag-workshop dahil na-enjoy niya ang pag-arte sa harap ng camera. Ang kanyang ama na si Neil ang naghikayat sa kanya na ituloy ang pag-arte dahil nakikita nito kung gaano ka-passionate ang anak sa kanyang unang salang sa workshop sa ilalim ng Cornerstone Entertainment Incorporated. Bukod sa pag-impluwensya sa kanya ng ama na mag-workshop, tinuruan din ni Neil ang anak na maging business-minded. Sinimulan niya ito noong siya ay bata pa at nagkaroon siya noon ng sticker at cookie dough business. Gayunpaman, binuksan ni Joaquin sa publiko ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ng kanyang ama. Aminado sila pareho na hindi naging maganda noong una ang pagsasama nila dahil nga sa maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi rin siya lumaki sa ama at ang kanyang mommy lang ang siyang nagtaguyod sa kanya hanggang sa mag-high school siya. Pero unti-unti niyang naiintindihan ang sitwasyon ng mga magulang. Di naglaon ay nagkaroon ng pagkakataon sina Neil at Joaquin na maging malapit sa isa't isa. Kung noon ay hindi nila masabi ang mga concerns at issues nila sa bawat isa, ngayon naman ay napag-uusapan na nila ito. At kahit ang salitang I love you ay nasasabi nila sa isa't isa at naipaparinig na rin sa maraming tao. Bago naman sumabak si Joaquin sa showbiz, tiniyak niya na matatapos muna niya ang kanyang pag-aaral ng high school sa De La Salle Santiago Sobel na nangyari noong May 2025. Ngunit hindi siya basta-basta lamang nag-graduate dahil ginawa niya ito with flying colors na nabigyan ng silver medal sa senior high school na may average na 96 at hindi bababa sa 90. Sa buong 4 na taon din ng kanyang pag-aaral, si Joaquin ay naging aktibo sa mga sporting group at nakoronahan pa siyang prom king sa kanilang junior year. Habang ipinagpapatuloy ni Joaquin ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho naman siya bilang isang runway model. Nakagawa rin siya ng 2 appearances sa Bench Fashion Week 2024 runway at nagmodelo para sa brand at Filipino designer na si Anthony Ramirez. Napanood din siya noon bilang isa sa mga modelo sa State of Bang show ni Bang Pineda. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mailagay sa isang editorial spread para sa Posh Magazine Thailand noong huling bahagi ng 2024. May ilang mga proyekto man na nagawa si Joaquin bago siya pumasok bilang isang artista. Alam niya na marami pa siyang dapat malaman sa industriya. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa kanyang stepmom na si Angel Locsin dahil buo ang desisyon nito sa pagtulong at pag-guide sa kanya.
Sinabi nga ni Joaquin na mentor niya ang kanyang tita Angel sa kanyang pag-aartista dahil alam niyang very professional at veterana na ito pagdating sa pag-arte. Si Angel din daw kasi ang nagturo sa kanya na umarte at hindi niya magagawa ang ilang mga eksena sa sinalihang programa kung wala ang tulong ng tita Angel niya. Umaasa naman siya na makakatrabaho niya ang stepmom at ganoon din naman ang hiling ni Angel nang minsan itong basagin ang kanyang pananahimik sa social media para ipakita ang suporta sa stepson. Pero bukod sa ibinahagi niyang suporta kay Joaquin, isang mensahe naman ang iniwan niya sa publiko para mas lalo pang maintindihan ng mga tao si Joaquin. Nilinaw ni Angel na mayroong disability ang anak sa kanyang pandinig. Ani nga niya sa isang post, "If ever he talks a bit loud or doesn't respond, please forgive him. Our son is completely deaf in his right ear." Kaya naman kung mapapansin ng mga viewers, kapag nakikipag-usap si Joaquin sa mga housemates ng one-on-one, kailangan ay nasa left side ang kakausapin niya para mas marinig niya ang bawat sasabihin nila. Ang kanyang kondisyon ay tinatawag na unilateral hearing loss o single-sided deafness at maaaring makuha sa kapanganakan o sa pamamagitan ng trauma na natamo mula sa ingay o injuries. Sa kaso ni Joaquin, inborn ang kanyang hearing loss pero hindi ito naging hadlang sa kanyang paglaki. Aniya, "Pinanganak po akong bingi sa kanang tainga. Never ko po naranasan na may dalawa akong tainga na nakakarinig. But my entire life I've been looking at it in such a positive light na hindi ko po napansin ang mga negatibong effects. Noong lumalaki po ako, hindi ko po naramdaman na may special needs po ako. Kasi yung mga magulang ko, they treated me like I wasn't deaf. They didn't treat me na kawawa ako. They enforced positivity na dahil dito unique ako. As a kid, inisip ko po siya na superpower ko siya. Superpowers are what makes superheroes unique. That's what makes them superheroes and not normal people." At dahil dito, sinabi ni Joaquin na mas naging good listener pa raw siya sa mga tao sa paligid at kausap niya. Hindi naging madali ang journey ni Joaquin sa loob ng bahay ni Kuya. Isa kasi siya sa mga misunderstood housemates sa season ngayon ng PBB. Nakikita kasi ang pagkakaroon niya ng strong personality na alam niyang isa sa mga sandata niya para maipakita ang pagpapakatotoo niya. Iyon nga lang sa mata ng mga viewers, minsan ay nabibigyan ito ng kahulugan bilang pagiging mayabang. Sa paglalarawan nga sa kanya ng co-housemate at kaibigang si Lela, very jolly and hyper si Joaquin. Kaya naman ang sakripisyo nito para sa isang task ay mahirap para sa kanya. Pero ginawa niya ang lahat para mabigay ang pangangailangan ng kanyang mga housemates. From an accident to a blessing. From having special needs to having superpowers. From inspiring me to inspiring millions. Iyan ang iniwan na mensahe ng amang si Neil para sa anak. Can't ask for a better son ang idinagdag nito para maiparating ang pagmamahal sa anak. Para naman kay Angel, dahil nakita niya ang paglaki ni Joaquin. From a little boy into someone who helps, listens, and keeps the peace at home. Nasabi ni Angel na very proud siya sa kanyang stepson kahit na anong mangyari. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.